Sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Yan ang sagot ni Senator Bongo sa aligasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinoproteksyonan siya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, kaya piling impormasyon lamang ang inilalabas ng mga ito. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Yun ang hanapin ninyo, panagutin nyo. Paniwala ni Go, iniugnay ang kanyang pangalan sa mga Diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? I-cover up? Ano to? Para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan? Salit daw na inihis, tukuyin na ang utak ng anomalya na alam naman daw ng ICI, DPWH at ng Ombudsman kung sino. Hindi naman pinangalanan ni Go kung sino ang anyay mastermind. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na lang, paatras. Sabi ni Go, nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre, siya mismo ang nag-ungkat ng issue ng joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders na kumpanya ng kanyang ama. Iginitri niya noon, hindi niya raw kilala ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa umano tumigil sa pangontrata at tinapos na ng obligasyon hanggang 2022. Since 2001, mayor pa si Mayor Duterte, di po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Handa naman daw si Go sakaling ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya.